Magandang araw mga boss. For today's video, magkakabit ako ng charging port. Ang motor po natin ay Euro 150. Ito yung ikakabit ko. Multi-functional dual USB charger na may kasamang voltmeter na. Sa pag-install mga boss, pwede siya sa handlebar, pwede rin sa rear view mirror. Ang input voltage niya ay 10 to 24 volts. Kaya safe na safe ang ating charger. Narito ang mga accessories niya. Binili ko nga pala ito sa Shopee sa halagang 165. Mura lang to mga boss, pero magandang klase na rin. Yan yung pang rear view mirror. At ito din yung pang handlebar. Yan ang gagamitin ko mga boss. Ito yung mismong charger. Dual port ito mga boss, kaya pwede siyang saksakan ng dalawa. Ito naman yung color coding niya. Yung red ang positive, yung black ang negative. Sa pagbaklas ng upuan mga boss, gumamit ako dito ng box wrench na number 13. Kailangan ko kasing alisin yung upuan at saka yung tangke. I-connect ko kasi sa accessories wire para lahat dumaan sa susi mga boss. Ayan, at nabaklas na mga boss. Isusunod ko dito ang tangke. Gumamit ako dyan ng number 10 na llabe. Huwag din kalimutang isara yung fuel cap at bago bunutin yung fuel hose mga boss, para hindi matapon yung gasolina. Sa pagtanggal ng tangke mga boss, kailangan hilaing paatras para mabunot sa holder. Sa pagkabit ng clamp, maglalagay ako ng sapi dahil maluwang yung butas niya. Ang ginamit kong sapi ay takip ng plastic bottle. Pinili ko yung itim para magkakulay sila. Medyo matagal ikabit kasi gipit yung pwesto. May rubber boot kasi itong brake handle ng Euro. Ayan, sa wakas naipwesto din mga boss. Sa pagkabit nitong charger mga boss, itutulak lang pa slide at kusa siyang maglalak. May gatla sa likod na maliit. Hindi ko na rin pala pinutulan yung screw bolt mga boss para magsilbing lock na rin nitong charger para hindi basta-basta nabubunot. Sa pagkabit ng wire mga boss, isinunod ko lang din sa layout nitong wiring na galing sa handlebar ng motor. At dito nilagyan ko na ng tape dahil nakuha ko na yung distansya ng wire. Binaklas ko din itong balot ng wiring dahil dito ako magkukonect sa accessories wire ng motor. Gusto ko kasi dumaan lahat sa susi para safe. Para ma-identify ko yung positive connection, gumamit ako ng test light. Dahil ang hinahanap ko ay positive, dapat ang clamp ng test light ay nakakonect sa negative o body ground ng motor. Para ma-check ko kung gumagana ang test light, i-connect ko ito sa positive ng battery. Ayan, gumagana naman. Nag-on ako ng susi para mapasukan ng kuryente yung accessories ng motor. Ayan, at may kuryente naman. Ayan.
Ayan, sinubukan kong mag-off on. Gumagana naman. Sa pag-check naman ng negative mga boss, dapat ang clamp ng test light ay i-connect sa positive ng battery. Ayan. Ayan, umilaw yung negative. Dito ay pinutulan ko yung wire kasi sobrang haba. Binawasan ko rin yung balot ng wire para mapalabas ko yung dalawang wire. Sa pagbalat naman ng wire mga boss, dapat maiksi lang yung kain ng cutter para madali siyang bunutin. Bago ikabit ang wire, i-twist muna para mas matibay siya. Dito ay ikakabit ko na yung black wire ng charger sa green wire ng motor. Ito ay ang ground. At pagka-connect mga boss, huwag din kalimutan lagyan ng electrical tape. Dito ay sumunod kong ikinabit yung positive ng charger sa accessories wire ng motor. Ilagyan ko din ng electrical tape para safe ang wiring ng motor natin. Ito pala yung switch ng charger natin mga boss, nasa likod lang ng charger. Ayan, at gumagana na mga boss. Dito ay sinubukan ko siyang paandarin. I-on ko para masubukan kung ilang voltahe siya pag wala siyang load. 12.7 to 13 volts pag naka-idle. Nasa 14.8 naman pag nire-revolusyonan. Susubukan ko naman ngayon mag-charge ng phone. Yung USB cable na ginamit ko rito ay hindi kasama sa charger mga boss. At masubukan na rin kung ilan ang voltahe pagka may load. Pwede rin pala itong gamitin sa Type-C mga boss, basta may cable lang kayo na pang Type-C. Ayan, at inon ko na mga boss. Susubukan ko na kung mag-charge nga. Ayan, success mga boss. Charging na siya. Siya nga pala mga boss, bago ko tapusin itong video, shoutout nga pala sa aking mga subscriber at sa mga magsusubscribe pa. Ganon din sa mga silent viewer. Salamat po ng marami sa inyo. Salamat po sa panonood. Ayan, at umaabot naman ng 14 volts pag may load.